Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 20 ng Agosto 2025. Batang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:25 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa investigasyon na ginaganap dyan sa Senado sa Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Marcolita. Ang masasabi ko po dyan ay walang mangyayari dyan o mga ipokrito lang yan. Puro mga kwal lang yan, mga patutsada. Ang title ko po ngayon ay walang mangyayari diyan sa investigasyon sa Senado ni Marcolita patungkol diyan sa mga flood control. Opo. Ngayon ay marami na ang bumabatikos diyan o marami na ang nagsasabi na walang mangyayari diyan. Pero ako, patutunayan ko po yan, Biblia po ang gagamitin ko. Opo. At nagpapasalamat ako dahil mayroong ganitong pagkakataon para maihayag ko yung advocacy ko. Ito talaga ang advocacy ko dito, kaya ako nagbablog dito. Na, ayan nga, walang mangyayari dyan. Pero dahil dyan sa title na yan, maihahayag ko kung ano ang gustong ihayag ng Biblia. Opo. Maihahayag ko po. At bahala kayo kung maniwala kayo o hindi. Pero ako, basta ako, ang trabaho ko po dito, ang gagawin ko dito ay ihahayag ko. Yung ano ba ang pinaglalaban ng Biblia? Ano ba ang tinatalakay ng Biblia? Na kung minsan, ay sabagay, hindi naman kasi pinag-aaralan ng pangkaraniwang tao ay ang Biblia. Kaya hindi nila alam. Ayan po marami na po ang nagsasabi walang mangyayari sa investigasyon ni Marcolita. Ako ay naniniwala na walang mangyayari, pero dadagdagan ko pa ng absolute. Absolute po ito itong sasabihin ko dito, wala po pwedeng kumontra. O pwede nilang kontrahin, pero wala silang basihan. Opo, absolute po ito Wala talaga at hindi masasawata ang korupsyon. Hindi kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili. Yan po hindi kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili. Hindi kayang isave ng tao ang kanyang sarili. Kaya walang mangyayari dyan. Wala. Okay. Umpisahan na po natin, hindi nyo ba napansin ang sa tauhan ni Escudero, si Joel Villanueva ang pinakamalaking nakuhang pundo para dyan sa yung flood project, hindi ba? Siya ang pinakamalaki. At ito si Joel Villanueva kasama yung tatay niya ay maraming sumusuporta dito kasi nga sibak sila Citizens Battle Against Corruption. Yan po ang battle cry nila. Citizens Battle Against Corruption. Ay bakit ngayon? Hindi ba? At nung bumoto ito si Juan, yung tatay niya, si Eddie Villanueva, na pabor siya kay Duterte, ay kako, ay bakit ganito ito? Citizens battle kayo against corruption? Ay bakit bumubuto siya pabor kay Duterte? At ito na nga si Joel Villanueva, o ayan po, hindi ba? Ano ang aasahan natin sa tao? Ay sila ay makadiyos na sila yan. Pinapangaral nila ang salita ng Diyos. Pero ganyan pa rin sila. Ano ang maaasahan natin ngayon? Wala
Hindi ba? Puro ipokrito po yan. O, ganyan po ang mangyayari dyan. Ngayon ay, sige, hindi ko aalisan yung hindi kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili. Ang ibig sabihin yan ay naligaw po ang tao O ganito na lang para mas maintindihan natin. Ang tao, simula nung nagkaisip, ang naipamana ng kanyang mga magulang o ng kanyang environment o ng kanyang society, ang naipamana sa kanya ay magpayamang ka anak. Magpakatalino ka. O para makapangyarihan ka. Pero ang number one dyan, yung magpayaman. Kaya nga hindi mababago yan Hindi mababago po Naging alipin po o nasilaw sa kayamanan ang tao. Naging ligaw. Ganon po yan. At hindi po mababago yan. Ay ito na nga sila Joel Villanueva, hindi ba? Maka-Diyos na lang yan si Cayetano, bumabanggit ng siyang ambassador of Christ. Hindi ba? Anong nangyayari sa kanila? Ayan po Hindi po makakaalis ang tao dun sa pagkaalipin ng kasalanan. Man commits sin because man is slave of sin. Hindi po makakaalis dyan, maliban na ikaw ay kahabagan ng Diyos. Maliban na makasumpong ka ng favor sa Panginoon, hindi ka makakaalis dyan. At yan ang nilalakad ko po dito. Walang magagawa po yung batas. Wala. Sinabi na yan ng Biblia Walang magagawa yung batas. Ang batas, hindi makapagpatino sa tao. Hindi. Sinabi na yan ng Biblia po Kaya nga lang, hindi umaabot yung pag-aaral ng iba doon. Hindi umaabot. Ang pag-aaral lang natin ay sundin ang batas, sundin ang batas, sundin ang batas, sundin ang batas. Yun ang pag-aaral lang natin. Ay hindi po ganun ang turo ng Biblia Ang turo po ng Biblia, no one is justified by following the law is evident. Hindi ka ma-justify dyan. At saka hindi ka nga sumusunod sa batas Nililihisan mo yan o hinahanapan mo ng technicality. Hindi ba? Yan po ang totoong batas. Ang batas kasi, inilagay lang yan dahil pilosopo ang mga tao noon. Hindi naman nakasulat kanya. Adi hindi bawal yan. Hindi nakasulat, kaya isinulat para sabihin na bawal yan o nagkakasala ka. Yun lang po ang purpose ng batas. Sasabihin sa iyo na nagkakasala ka at ito ang karampatang parusa. Pero kailanman hindi mapapatino ng batas ang tao. Hindi po nakasulat po yan. Hindi mapapatino. Pero nag-iimbestiga sila para gagawa sila ng batas yan Tignan nyo po yung sinasabi ni Erwin Tulfo, hindi ba? Wala daw maliligtas Kailangan mga ulo daw gugulong hindi ba? Lahat ipapangalanan. Ay, hindi naman kayo judge Wala kayong karapatan magpakulong o maghusga. Tingnan nyo niluluko lang nila mga tao Legislative po kayo. Gagawa lang kayo ng batas. Pero ang sinasabi ko, kahit na gumawa na kayo ng pinakamagandang batas, pinakamatino na batas, hindi po titino ang tao. Hindi. Ang tao po, titino lang sa pamamagitan ng faith, yung paniniwala niya. Kung naniniwala siya na siya ay ligtas, doon siya gagawa ng mabuti. Kung naniniwala siya na namatay si Jesus Christ sa kanya, doon siya gagawa ng mabuti. Ganon po yan. Hindi po doon sa dahil may batas, hindi po. Sinabi na po ng Biblia yan. Oo nga. The purpose of the law is to obtain righteousness. Pero, yun ang purpose. Pero, hindi po nagagawa yun Hindi po
tayo ay gaganda ang ating mga gawa sa pamamagitan ng ating faith o ng ating paniniwala. Doon po yan. Kaya yun ang dapat na asikasuhin, yung paniniwala. Opo. Naniniwala ka ba, naligtas ka? Ay malamang hindi ka magnanakaw, hindi ka mangangalo niya, hindi ka manluluko ng tao. Ganun po yan. Kung naniniwala ka, naligtas ka na. Kasi bali wala na sa iyo yung kayamanan eh. Bali wala na eh. Ang mahalaga sa iyo ay yung ma-maintain mo o yung sumusunod ka sa palatuntunan ng Diyos. Opo. Ngayon ay gagawa sila ng batas. Gusto nilang gumawa ng batas. Wala pong magagawa yan. Naandyan na nga mga batas eh. Huwag kang magnanakaw eh. Bakit nang nanakaw pa sila? Naandyan na ang plunder law, hindi ba? Ay ngayon, bilyon na ang ninanakaw eh. Hindi ba? Anong batas pa ang gagawin nyo? Trilyon ang nanakawin. Para super plunder, hindi ba? Walang magagawa ang batas yan. Sinabi na po ng Biblia yan. Wala. We are saved because of faith. Yan lang po. Yung pananampalataya natin, Ngayon, hindi ko po kayo hikayatin kasi maraming series itong gagawin ko eh. Na yung batas na yan na gagawin nila, wala yan. Walang mangyayari dyan. Wala. Kahit na gumawa na sila ng pinakamagandang batas, wala rin. Lulusutan din niya ng mga tao later on. At saka, nakikita ko mga ipokrito. Yang ilan dyan sa Senado. Bakit? Kung gusto nyong masawata yung corruption, ayan naandyan na yung kaso ni Sarah. Hindi ba? Na kung saan ay kayo ang tatayo na judge, ay inayawan nyo. Hindi ba? Paano nyong masusugpo ang korupsyon? Hindi nyo masusugpo yan. Lalo na ganito, walang namang ebidensya eh. Wala pang ipinalad na ebidensya eh. Samantalang yung kaso ni Sarah, naandyan na. Inimbestigahan na dun sa lower house. At hindi na nga mga ipaliwanag ni Sarah. Pero ayaw nyo namang gumanap, hindi ba? Mga ipokrito kayo Kaya nga kako, walang batas na makakapagpatino sa tao. Maniwala kayo sa akin, wala po. Sinabi na ng Biblia yan eh. Naandyan lang ang batas para malaman mo na ikaw ay nagkakasala. Pero hindi ka titino kasi hahanap ka ng lusot mo eh. Maaring technicality, hindi ba? Anong ginamit nila na technicality kay Sarah, hindi ba? Ay may 1 year bar rule eh. Lumagpas na, sabi, sumubra na, 2 na ang naikaso o 4 na. Ganun po eh. Kahit na hindi totoo, gagamitin nila. At yun ang ipapakalat nila sa mga tao. Para kunyari, ganun nga ang nangyari. Ganun po ang tao eh. Hindi ba? At hindi masusugpo yan. Ang masusugpo yan ay turuan ang mga bata yung mga salita ng Diyos. Doon masusugpo yan. At kung natuto ang mga bata, dala nila yan sa pagtanda. Iiwasan nila yung mga corruption na yan. Yan po ang solution dyan. Basahin ko lang po ang Matthew 19:26, Jesus looked at them and said, with men, this is impossible, but with God, all things are possible. Ayan po noong tinanong si Jesus Christ ay sino ang maliligtas? Ay ang sabi niya ay it is easier for a camel to pass through the eye of the needle. Hindi ba? Dadaan daw yung camel sa butas ng karayom. Mas madali pa kaysa ang isang mayaman na pupunta sa langit. Ay, ang sabi ng mga tao ay sino ang masisib? Sabi ng mga, umaangal ang mga tao eh. Sino ang masisib? Ay sabi ni Jesus Christ ay sa tao imposible. Pero sa Diyos hindi imposible yan. Iyan po ang kwan dyan.
kung imposible na mawala yung korupsyon, pero sa Diyos, walang imposible eh. Kaya doon tayo manalig. Ay sige, pero gumawa kayo ng batas, sige. O, aywan ko kung maipakulong nyo yung mga congressman dyan o mga senador na involved dyan, lalo na ito si Joel Villanueva, hindi ba? O, nangangaral, hindi ba? Ay pero, wala naman siyang pinipirmahan dyan eh. O, wala eh. Ang pumipirma lang dyan, yung contractor at saka yung DPWH. O, yun lang ang mapaparusahan dyan. Pero masusugpo ba? Ay hindi. Yung pinakamalaking porsyon na nakuha, yung mga senador, hindi ba? O, malaking porsyon na nakukuha nila, hindi sila mapaparusahan dyan. O, iyan, kaya nga hindi masusolve yan eh. Bakit? Libre sila eh. O, John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ayan po, kung gusto natin na mawala yan, gamitin natin ang pamamaraan ni Kristo. Yung sinabi niya na, I am the way, the truth, and the life. Ayan po. Pero kung ang gagamitin lang natin ay paggawa ng batas, wala yan. O yung iimbestigahan na ganyan, hindi nga kasama dyan ang mga senador eh. Bakit? Wala silang pinirmahan eh. Nag-receive ba sila ng 40%? Pinirmahan ba nila? Halimbawa sa 12 billion ang nailaan dyan kay Joel Villanueva eh, sa Bulacan eh, ata eh. O, nagpagawa siya ng siguro mga flood control project yan. O, ay ilan ang napunta sa kanya? O, 40%. O, may pinirmahan ba siya? Wala. O, paano mo masusugpo yan? It is through faith. Doon sa paniniwala lang. Yun, gaganda ang mga gawa niya. Gaganda ang mga gawa ng tao dahil doon sa paniniwala. Itaas ko lang po Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 9. For it is by grace that you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ayan po yung save tayo, o kaya ay gumanda yung asal natin, o kaya ay nawala yung korupsyon sa atin, kasi nga sa ating paniniwala, gawa po ng Diyos yan. Kung kinahabagan ka ng Diyos. Pero ang human nature, ang ordinaryong tao, hindi po nawawala yung korap sa kanyang sarili. Of course, iba-iba po ang iba-iba po ang degree iba-iba po ang degree niyan. Kasi nga iba-iba ang pananampalataya po natin eh. Iba-iba ang antas ng ating pananampalataya. Pero generally speaking, ang tao korap. At yan nga, ini-example ko na nga si Joel Villanueva eh. Nangangaral yan eh. Yung tatay niya, ganun din. At sila sumikat ito. Ako, sinusuportahan ko po yung sibak noon. Nilalakad ko yan. Kasi nga, citizens battle against corruption. Oh, bakit hindi mo susuportahan yan? Ay pero ngayon, anong nangyayari? Ayan pong sinasabi ko, hindi makakaalis ang tao sa nature na corrupt. Nasa Biblia po yan. It is the gift of God. Kaya ka makakaalis dyan. Oh. Ayan po ang sinasabi ng Biblia. At malapit na akong matapos bibilisan ko na. Romans 10 verse 9 hanggang 10. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified. Doon ka maja-justify, doon sa believe mo. It is in your belief. It is in your heart you believe. Or it is by faith that you are justified. Yun lang. Hindi dyan sa pagsunod sa batas. Kasi wala naman sumusunod dyan eh. Nagangalon dyan ba sila? O, nagnanakaw ba sila? O, ayan eh. Walang maja-justify po sa pagsunod sa batas. It is through faith. Yan po.
And it is with your mouth that you profess, or it is in your mouth that you confess you are saved. Kung ano yung kinumpis mo, doon ka masisave. Kung ano yung paniniwala mo, doon ka maja-justified. O sige po, at hanggang dito na lang po, at malilit po ako, at itutuloy ko na po lang ito bukas siguro o sa ibang araw. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat, at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.